Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, sir. The topic that I'm going to tackle is all about the comparative jurisprudence, family relations. So, in this topic, sinasaliksik ng detalyadong dokumentong ito ay ang mga legal and philosophical na pagsasaalang-alang na nakapalibot sa mga relasyon sa pamilya mula sa isang paghahambing na pananaw ng jurisprudence. Sinusuri nito ang mga pangunahing konsepto, balangkas, and case studies that will highlight the complexities and nuances of family law sa iba't ibang legal na sistema at kultura na konteksto. Ang layunin ay magbigay ng komprehensibong pag-unawa sa magkakaibang mga diskarte sa pag-regulate ng mga structures, karapatan at responsibilidad ng pamilya. Some key topics within comparative jurisprudence of family relations, including number 1 is marriage. Kahalintulad ng marriage laws, kabilang ang mga kinakailangan para sa kasal, legal na pagkilala sa iba't ibang uri ng kasal, like civil, religion, common law, at mga batayan para sa pagpapawalang bisa o diborsyo. So, sa marriage, may iba't ibang uri ng pagpapakasal. Dito na yung pagpapakasal ng civil, pagpapakasal ng religious, or pagpapakasal sa common law. And the grounds for annulment or divorce. So, sa marriage, kung hindi okay yung marriage mo with the person, is makakaroon ng tinatawag na batas na which is yung annulment or makakaroon ng divorce. So, number 2 is divorce. So, sa diborsyo is kailangang suriin ang mga pamamaraan ng diborsyo. Isa na riyan is ang paghahati-hati ng mga ari-arian, suporta sa asawa, at pagsasaayos ng pangangalaga para sa mga bata. So, number 3 is parental rights and responsibilities. So, ito na yung pagsusuri ng mga batas patungkol sa authorities ng magulang, pangangalaga or pag-iingat, mga karapatan sa pagbibisita, suporta sa bata at mga obligasyon ng magulang sa mga bata. Number 4, child welfare. Ito ay ang pag-aaral ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng mga bata laban sa pag-aabuso sa mga bata, kapabayaan at pagsasamantala, pati na rin ang mga batas na namamahala sa pag-aampon at pangangalaga. Ang panglima ay ang inheritance. Ito ay ang paghahambing ng mga batas sa mana. So pag sinabi nating inheritance is ito na yung paghahati-hatian yung mana para ipamana sa mga anak nila kung sino yung gusto nilang manaan ng kanilang mga ari-arian. Kabilang ang mga tuntunin ng paghahalili, pamamahagi ng mga ari-arian, at mga probisyon para sa kalayaan sa testamentaryo. And lastly, the domestic violence. So ito ay ang pagsusuri ng mga batas at legal na remedyo na tumutugon sa karahasan sa tahanan, kabilang ang mga utos ng proteksyon, pag-uusig ng kriminal at mga serbisyo ng suporta para sa mga biktima. So, ito na yung mga nakakaranas sa isang tahanan like pang-aabuso or harassment or whatsoever. So, kinakailangan na matulungan itong mga taong to, itong mga biktimang to upang sila ay maproteksyonan. So, ang batas ng pamilya ay sumasakpaw sa isang malawak na hanay ng mga legal na prinsipyo at regulations na namamahala sa pagbuo at pagpapanatili at pagbuwag ng mga relasyon sa pamilya. Ito ay isang critical na lugar ng jurisprudence. So, jurisprudence is studied about the knowledge or science law na direktang nakakaapekto sa buhay ng mga tao o mga bata at mga komunidad. Ang batas ng pamilya ay hindi lamang sumasalamin sa panlipunan at kultural na mga halaga ng isang particular na lipunan, ngunit hinuhubog din ang mga legal na balangkas
na tumutukoy sa mga karapatan, obligasyon, at mga proteksyong ibinibigay sa mga miyembro ng pamilya. And that's it for my report. This is Siti Aina Kesaripada. Thank you and wassalam.